Do you believe that happy marriage is one of the key for you to become financially successful? Definitely. Pinakamahirap na pinagdaanan ninyo bilang mag-asawa? Nung nag-uumpisa pa lang na pumasok ang pera. Kapalit lang po kasi talaga ng pera. Pag hindi mo kayang i-handle, magiging broken family talaga eh. Bigla kang yumaman tapos kala mo hindi na mauubos. Yun yung struggle namin ni Silent. Nawala yung direction ko. Nawala yung magandang mindset sa pagnenegosyo. Kung nakita mo si Sunrise naliligaw, ano yung nararamdaman mo? Mahirap po. Pinangawakan ko lang po nun is yung anak ko. Ayoko ng broken family. Biglang nawala lahat ng negosyo. Bakit? Hindi ko naman po siya iniwan nung naghirap kami. Yung struggles, yun yung isang magpapatibay sa relasyon nyo. Maraming chances na iwan niya ako. Maraming rason actually. Thank you kay Sayla at naniwala pa rin kahit kung paano. Totoo yan eh. Basta't magkasama kayo, kapit-bisig kayo, ano man ang unos na pagdaanan ninyo, wala makakahadlang sa inyo. Ang mga opinyon at pananaw na ibinabahagi ng guest sa programang ito ay hindi kinakailangang sumasalamin sa host sa show o sa mga kumpanyang kinabibilangan ng mga ito. Alright, so good morning, good afternoon, and good evening mga boss. So nandito na naman tayo sa pinakabagong segment ng RDR Talks. At syempre, alam nyo naman na laging espesyal ang ibinabahagi namin dito dahil espesyal na kwento ng tagumpay ang kinikwento namin dito sa RDR Talks. So kasama ko ngayon, all the way from La Union. They came here para sa isang napakamakabuluhang interview, and this is the first time that I would do this kasi husband and wife ang kakausapin natin ngayon. Ipinakikilala ko po sa inyo ang serial entrepreneur ng La Union. Napakarami ho nilang business sa La Union at napaka-successful po ng kanilang brand na Lemon Hub. Wala hong iba ang kasama ko natin dito, ang husband and wife Bagoyo. Boss Sayla and Boss Sunrise, welcome! Thank you po. Kamusta ang negosyo nyo ngayon sa La Union? Okay naman, nakabawi na kami sa pandemic. Hindi namin madi-deny na may mga store kami na nagsara dahil sa pandemic. Especially yung mga spa, mga ganun. Pero yung mga food po, kahit po papano, surviving po kami nung pandemic. So ngayon, moving forward na yung business. Yes Kasi madami na rin pong mga event, lalo na sa La Union. Doon po kami bumabawi. Marami kasi nagsasabi na mahirap daw umasenso sa probinsya. Anong masasabi mo doon, Boss Sunrise? Nasa tao lang naman yan eh. Kahit gaano ka na kayaman, as much as possible, may disiplina pa rin, boss. Disiplina in a way na ano yung disiplina ang binabanggit ni Boss Sunrise? Kaya pong i-manage yung pera. At saka disiplina sa negosyo, yung mga priorities po. During your career as a business owner, ano yung mga naibigay sa inyo ng negosyo? Yung masaganang buhay. Yung mga hindi namin na-experience nung bata kami, napapa-experience namin sa mga bata. Pag nakikita namin ganun, iba yung fulfillment na nararamdaman namin eh. Mas powerful pa sa achievement ng mga business namin. Bakit nung binanggit mo na ano yung naibigay sa'yo ng business, bakit ka naging emotional? Where are you coming from? Galing po ako sa family na broken. Wala po akong inalakihang mama. Bakit? Nanay ko nagtatrabaho abroad. Yung tatay ko, hindi ko po alam kung nasaan dati. Sino nag-alaga sa'yo? Lola at lolo. Alam ko po yung pakiramdam ng walang family. Nung sumating po si Sunrise sa akin, na doon ko po naramdaman yung family talaga. Kamusta ang pagpapalaki sa'yo ng lola mo, ng lolo mo? Marami pong pagkukulang sa mga ibang bagay. Material, atensyon, sa pagmamahal, never naman po sila nagkulang. Gaano kahirap yung lumalaki ka na hindi mo kasama yung nanay mo? Mahirap po yun kasi yung pagmamahal at saka yung sakripisyo na dapat na ibibigay ng nanay sa isang anak, hindi niya na ibibigay. May times din po talaga na, syempre, hinahanap ko yung nanay ko. Pero ang lagi pong pinapaintindi ng nanay ko sa akin is lahat po ng ginagawa niya para sa akin, para sa magandang kinabukasan. Which is yun naman talaga lahat ng sinasabi ng mga magulang sa abroad eh. Yes. But most importantly, pera o oras. Oras. Kasi basta madiskarte ka, masipag ka. Magkakaroon ka ng dalawang bagay. Opo. Ikaw naman, Boss Sunrise, kwento mo sa amin yung kabataan mo. Mahirap lang din po yung nanay at tatay ko. Pero tubong La Union talaga kayo? Opo, doon po ako lumaki. Yung boarding house namin, sinlaki lang ng CR namin ngayon. Nakita ni Sayla noon yun. Apo. Pero yun, madiskarte rin kasi si mama at si papa. Nagnegosyo sila, nagkarinderya sila, tapos hanggang sa nakapagpatayo ng ibang business like video photography, mga studio po. Rush ID doon po sa DFA, may shop po kami doon. Hanggang sa nakapag-ipon po yung
nanay at tatay ko. Ang kapalit lang po kasi talaga ng pera. Pag hindi mo kayang i-handle, magiging broken family talaga eh. Paano ka nakatulong sa nanay tsaka sa tatay mo? Nung college po ako, namulat ako sa pagnenegosyo nila. Nakita ko rin yung mga diskarte nila na tama, mga diskarte na mali. Pumasok kasi sila sa 5-6 eh. Kinain na ng interest yung kinikita nila. Kaya yun din po yung ina-apply namin ngayon. As much as possible, wala po sana kaming loan. Pero sa pagnenegosyo po, hindi maiiwasan yan eh. Nung college po ako, yung karinderya ng tatay ko, may space po sa likod. Nakikita ko yung mga kaklase ko nung college. Mahilig silang dumayo ng bilyar. Nagpabili ako ng bilyar. Nag-ipon po ako dahil nagbebenta rin po ako ng skateboard noon eh. Nung nakapag-ipon po ako, bumili po ako ng isang table ng bilyaran. Ako na po yung nag-i-spotter. Ako na rin po yung paparenta. Yun na po yung parang tulong ko sa nanay at tatay ko na hindi po ako humihingi ng allowance. Sa murang edad, ang una kagad naisip mo para makatulong ka sa nanay at saka sa tatay mo pag ninegosyo. Opo. Bakit hindi pag-empleyado? Nakita ko kasi sa nanay at tatay ko na hindi gumanda yung buhay nila nung empleyado sila eh. Gumanda lang yung buhay nila nung nagnegosyo sila. Paano mo nasabi? Doon na unti-unti kaming nakaramdam ng ginhawa. Tatay ko nakabili na ng motor. Tapos nakalipat na rin kami ng mas maluwang na bahay. Na-realize ko na mas okay talagang magnegosyo. Diskarte at tamang oportunidad para umangat ka sa buhay. Paano naman kayo nagkakilala ni Boss Sunrise? Textmate po. Nag-text. Tapos Saan mo siya nakita? sa Greenwich. Inalok ko siya na ihatid kasi may sasakyan na rin po ako noon. Pagkatas po nung mga diskarte nung college, pinagkamalampangan niya akong rapist. Sinabi mo? Opo, sinabi ko po talaga. Kasi nag-away po kami sa text. Kaya sabi ko, since kadarating ko lang po ng La Union noon, mag-first year college po ako sa Lorma. Boss, kasi ganito, meron akong boyfriend noon. Nagkapalitan po kami ng SIM card. So, ang ka-text niya po yung jowa ko. So, ang alam nung ex ko po, niloloko ko siya. Pero hindi po. Ilan taong ka nito? 70. So, yun po, nakipag-meet po ako sa kanya. Paano mo naman nasabi na okay naman pala siya? Nanliligaw to. Iba yung mga ibang lalaki pag dalawa na kayo kung ano-ano na yung ginagawa. Siya, never kanya nga hawakan. Hindi siya mapansamantala. So, ino-observe ko siya. Tapos, nagdadala siya ng pagkain sa boarding house. Nanliligaw talaga. Opo, nanliligaw na. Maayos Tapos, naman. To be honest po, hindi ko pa nasabi sa mister ko. Nakita ko sa kanya yung protection ng pagiging isang father. Nung naramdaman ko sa kanya yung pagiging protective niya, talagang doon ako Na at peace ka? Oo. What are the struggles that you've experienced nung nag-uumpisa kayo sa buhay? Nung naghiwalay na rin yung nanay at tatay, may business sila na struggling, which is yun na lang yung naiwan. Yun po yung rush ID doon sa DFA. Nung naghiwalay po sila, napag-usapan nila na ibigay na lang kay Sunrise. Pag-graduate na po ako nun ng business management. Sabi ko sa isip ko, ito na yung breakthrough ko. Pero nung pinasyal ko yung shop namin, natutulog yung mga staff namin, tinanong ko kung bakit. Sabi niya, walang bala yung Polaroid. Hindi nagbigay si papa ko ng pambili. Yung ipon ko po sa bilyaran at saka sa pagbebenta ng skateboard, binili ko po ng, alam niyo po yung refurbished na desktop, yun po yung binili ko. Bumili rin po ako ng Epson R230 na pwede pang photos. Saan mo kinuha yung puhunan, no? Sa pagbebenta ng skateboard at saka sa bilyaran. Tsaka yung tuition ni Mrs. din. Opo. Nagpapadala po yung father niya sa kanya. Kesa po i-cash po namin yung computer, sabi niya, i-negosyo muna natin. Okay, and then? Ang singilan dun, sir, 120 pesos. Inaral ko yung printer na yon. Lumalabas na parang sa 6 pieces na passport, parang 1 peso lang. Eh, ang singil namin, 120. Kaya dun na po ako nakapag-ipon. Okay. 6 months pa lang, nakabili na ako ng motor, sasakyan, at saka nakapundar kami ng bahay. In 6 months, nagkabahay kayo sa Rush ID? Opo. Opo. Meron pa yung pag-aalok ng ballpen, envelope. Talagang pinasok ko lahat yun nung nandun ako. Magjowa pa lang kayo nun? Opo. Opo. Sa umpisa pa lang talagang alam nyo na magkakatulungan kayo all the way. Magkakatulungan, opo. Pinakamahirap na pinagdaanan ninyo bilang mag-asawa? Nung nag-uumpisa pa lang na pumasok ang pera. Kaya ako nasabi kanina na disiplina rin yung kailangan. Alam mo, boss, yung bigla kang yumaman tapos kala mo hindi na mauubos. Yun yung struggle namin ni Syla. Nawala yung direction ko. Nawala yung magandang mindset sa pagnenegosyo. Kung ano-ano mga pinagagawa ko noon eh. Anong ginawa mo? Lahat na yata ng bisyo, pera lang drugs. Nung nakita mo si Sunrise naliligaw, ano yung nararamdaman mo? Mahirap po. Napakalaking adjustment. Tinangawakan ko lang po nun is yung anak ko. Ayoko ng broken family. Buti napatawad. Maraming beses ko po siyang napatawad. Tao lang tayo eh. Nagkakamali tayo. Alam ko na babaguhin siya ng Panginoon.
What can you say about your wife? Napakalaking blessing na naibigay ni Lord sa akin. Nung meron na sa akin lahat, nandun na. Yumamang ka. Opo. Yumabang ka. Opo, talaga, literal. Biglang nawala lahat ng negosyo. Bakit? Si DFA po, bigla nila kaming sinabihan na 1 month na lang kayo. Sila na daw yung hahawak ng rush ID ng mga passport. May naiwan naman akong photocopier doon, pero sa labas na ng DFA. Sa isip-isip ko, kayang i-maintain nitong photocopier yung gastusin pang araw-araw lang, pero Yes. walang savings. Which is, trinabaho ko yung photocopier namin. Mabisyo ka pero masipag ka, no? Opo. At etong pinagre-rentahan ko, siguro nakita niya na malakas pa rin yung photocopier. Pinaalis kami bigla-bigla. Tapos nung umalis ako, yung pala, nagpatayo siya ng photocopier niya. Parang ang hirap kong tanggapin noon na yung 10,000 a day, ang bilis kong kitain noon. Pero nung nawala lahat yun, kahit 5 duling, hindi ko kinikita sa isang araw. But ano naging hanap buhay mo after that? Nag-apply po ako sa mga company po doon sa La Union. Hindi po ako tinanggap. Sabi ko sa sarili ko, tanggapin ko kung anong meron na trabaho. Hanggang may opening po sa isang resort sa amin, doon po ako nag-apply as security. Dati kang mayaman, bakit ka naging security guard? Kinain ko na po yung pride ko at ego ko para sa mga Ibig anak sabihin, hindi ka nagtipid? Hindi ka nag-ipon ng pera? Winaldas mo lahat sa bisyo mo? ko. Worst pa, boss, nabenta ko yung mga sasakyan tsaka bahay. Kasi na-depress ako nung time na yun eh. Mayaman kayo, may pera kayo, may sasakyan, may kotse, lahat ng gusto mong bilhin, nabibili mo. And then all of a sudden, biglang nawala. Sino ka bilang asawa nun sa kanya? Hindi ko naman po siya iniwan nung naghirap kami. Doon naman po pumasok yung eagerness ko para magtrabaho. Tinulungan mo siya? Opo. Bakit hindi mo kayang iwan si Sunrise? Nahanap ko po yung family sa kanya. Ito yung gusto ko maunawaan ng mga nanonood ng video na to ngayon. Parang normal na lang ngayon yung broken family. Because sa isang pagkakamali, magkaroon sila ng option na hindi ko mo nagloko yung asawa nilang lalaki, yun na kagad yung option nila na maghihiwalay kagad silang mag-asawa. Paano tanggapin ito? Paano ang proseso nito? Mahirap, boss, kasi dadaan ka talaga sa depression, anxiety. Minsan hindi rin naiintindihan ni Sunrise. Pero kung gusto mong mag-move on yung buhay niyo, hindi mo na dapat balikan yung past. Tapos, yung faith mo sa asawa mo, kailangan mong ipakita sa kanya. Andun yung faith ko na isang araw, magbabago siya. Ibinabalik mo lagi Yes. doon sa mga mabubuting ginagawa. Marami kasing mga kababayan natin ang naaalala nyo lang yung masamang ginawa ng mga kapartner ninyo. Lumalaki ngayon, nagkakaroon ng gulo, tendency, nagkakahiwalay. Pangatlo, Commitment sa taong mahal mo. Kung siya talaga yung gusto mo, mag-i-stick ka sa kanya. so ibig sabihin, kung pipiliin mo lagi ang pamilya, willing ka dapat magpatawad ng paulit-ulit. At ikaw naman, bilang nagkasala, dapat marunong kang tanggapin at marunong kang magbagong buhay. Lalo mo ba siyang minahal? Opo. Kasi yung struggles, yun yung isang magpapatibay sa relasyon nyo. Si Sunrise noon, punong-puno ng kaibigan, marami siyang pera, nakukuha niya yung gusto niya. So sabi ko kay Lord, paluin mo nga po yung asawa ko para makita niya kung sino yung mga totoong tao sa kanya. Yung palo po, yun po talaga yung nangyari dun sa Hindi DFA. palo yun. Tinulak ako ni Lord hanggang lumagapak. Yun. From scratch ulit eh. Yung mga struggles namin, doon niya nakita na walang ibang tutulong at magmamahal sa kanya, kundi kaming pamilya niya. Nung naghirap kayo, mas naging masaya kayo. Opo, pero yun yung nagpatibay talaga sa amin. Yung pagkawala ng pera ang naging blessing sa inyo. Oo, marirealize mo pala na may mga bagay na hindi kayang tapatan ng pera. Nung pinalo ka ng Diyos, ano ang inisyal na inisip mo tungkol sa Kanya? Hindi nawala yung faith ko kay God eh. Kasi alam ko na pagsubok lang yun. Kung gusto mong pagpalaing kang muli, kailangan tanggapin mo yung kasalanan mo. Is there any specific moment na lumapit ka, nagpray ka ulit? Sabi ko kay Lord, bigyan mo lang ulit ako ng isa pang pagkakataon. Mas pagbubutihan ko at i-share ko yung mga blessing na ibibigay mo man sa akin. Nung nandito na po kasi sa Manila, umuwi si Syla. Nag-apply siya ng online job. Ang sahod niya is $3 per hour. Tapos sabi ko sa kanya, hanapan mo nga ako at gusto ko na rin umuwi. Hanapan niya ako ng $7 per hour. To cut the long story short, nakapag-ipon po kami ni Syla. Pero ako, hindi ako masaya dun sa trabaho. Although, malaki na yung $7 per hour. Hindi na ako natutulog na 4 hours Anong lang. trabaho mo doon? CCTV monitoring po. Nung nakapag-ipon po kami ng 200,000,
20,000. Sabi ko kay Syla, wala yung puso ko talaga sa pagiging empleyado. Pwede bang magnegosyo na lang ulit ako? Which is pinayagan naman ako. Sa hirap at ginhawa na pinagdadaanan nyo, ano naman ang masasabi mo sa asawa mo? Salamat kasi hindi siya bumigay. Naantay niya na Makabangon kayo ulit. opo. Maraming chances na iwan niya ako. Maraming rason actually. Thank you kay Syla at naniwala pa rin kahit papaano. Kaya nga ngayon, ginagawa ko lahat ng makakaya ko. Actually, nasa transition kami ngayon ng sa negosyo. Expansion. Opo. Do you believe that happy marriage is one of the key for you to become financially successful? Definitely po. Bakit? Happy wife, happy life. Yung partner mo talaga yung magbibigay ng success sa'yo. Invest in the right partner. And minsan, kahit mali yung partner, you be the right partner. Yes, definitely. Nakaipon tayo. May 200,000 tayo ngayon. Anong ginawa niyo? Si DFA lumipat sa isang mall. Nakakita ako ng opportunity na pwedeng magpwesto ng photocopier doon. May vacant na space doon sa pinaglipatan nila sa loob ng mall. In-inquire namin. Pero pag inquire namin, 3 months advance, 3 months deposit. Napunta na doon yung ipon namin. Yung 200,000. Opo, kulang. Since si Syla yung magaling makipagsalita sa ibang tao, kinausap niya yung admin ng mall. Pinayagan naman. Nagkasya po yung 200,000. Pero as in, wala na talagang naiwan. Knowing na wala kaming pera, anytime pwedeng may emergency sa amin. 3 yung anak namin. Sakitin pa yung mga yon. Trinabaho ko po talaga yon. Gigising ng alas 4 ng madaling araw, uuwi ng alas 7 ng gabi. Dinalik ko yung diskarte na yon hanggang sa unti-unting nagbukas yung opportunity para sa kumita ng mas malaking pera. Kung kayo mag-asawa, ang definite sa inyo, parehas kayo masipag. Opo. However, nagkakaroon lang ng mga challenges dahil yung una, hindi ka marunong kumawak ng pera. So this time around, you promise to yourself na Nung nabigyan na po kami ng break, sabi niya, gusto ko na rin mag-business. Pinapili ko siya. Hindi mo ma-maximize yung business mo kung hati yung oras mo. 2 buwan niyang pinag-isipan mag-resign kasi ang ganda na po ng sahod dun Tapos i-release namin. Kasi nung time na yun, boss, si Sunrise nun, stable na yung business sa may mall. Every night, sa tuwing mag-shift na po ako, si Sunrise, lagi ko inuutusan. yes. Sabi ko, bili ka ng lemon. Yun po lagi yung iniinom ko. And then, one time, nagkaroon po ng opportunity doon sa isang mall. Sabi niya, merong pwesto dito. Gusto mo bang magnegosyo? Gusto ko. Sabi niya, ano lalagay mo? Lemonade. Kasi yun po yung gusto ko Oo. O sige, puntahan natin, sabi niya. So, nakipag-usap po ako. Yun na po yung start. Pero nag-work pa po ako nun. Wala po akong idea paano magnegosyo, paano itayo yung lemonade. So, in-study ko po talaga siya. Ano ba yung kailangan sa lemonade? So, titingin po ako sa market. Nung magwa 1 month na po, trinay muna naming magbenta sa isang trade fair sa school ng Yes. anak namin. Ang dala-dala lang po namin, table, tarpaulin, isang mason jar na may tubig, lemon na binili namin sa nagbebenta rin ng lemonade, tapos yung syrup. Nagbenta kami, 6,000 pesos yung puhunan. 6,000 pesos din yung kinita. Ilang araw? Isa lang po. Pero wala po kaming tubo, wala kaming pampasahod. Negative pa po kung tutusin. Okay. So, sabi ni Sunrise sa akin, ano kayang problema? Hindi ko din alam. One day po, sabi ni Sunrise sa akin, punta tayong Manila, hanapin natin yung problema. Pero, hindi po kami napadpad ng Manila, boss. God willing, napadpad kami ng Baguio. Napadpad kami sa isang nagle-lemonade din. May isang Sa store doon sa loob ng mall, boss, na nagle-lemonade. Uy, masarap to, sabi ko. Maganda yung way niya. Kakaiba sa iba. Ito na yung gagawin kong lemonade. Kasi yung sa kanya po, walang specific na lasa or timpla. Sabi ko, hindi pwede na wala tayong specific na timpla. Pagbaba po talaga, inaral ko na. Ganitong lemon, ilan yung ilalagay sa isang baso, 22 ounce ba, 16 ounce ba. Si Sunrise yung taga-tikim. Kahit ayaw niya ng lemon, siya taga-tikim. Pag nasarapan na siya, okay na. Hanggang sa sabi ni Mol, mag-open na kayo kasi mag 1 month na. Pag open po namin, literal, dahil wala nga po kaming pondo, kung ano po yung sinet-up namin dun sa trade fair, ganun po ang setup namin sa mall. Lahat po yan inunti-unti namin ni Sunrise. Hanggang sa unang araw, boss, kumita kami ng 2.5. Napakasaya ko, boss. 2.5? Oo. Pagtayo nung lemon, sabi ko kay Sunrise, etong lemonade na to, hindi to dapat nandito lang. Dapat to lalayo. Pupunta tayo sa ibang place, sa ibang mall. Yun po yung hindi ko makakalimutan na sinabi ko, talagang tinaga ako sa bato. Nag-umpisa ka mangarap. Opo, after ilang buwan, boss, dumating yung mga opportunities. Hindi ko po alam, si Lord laging nagbibigay ng sign sa amin. Out of nowhere, magpa-pop up lang po sa screen ng laptop, boss, na we're looking for concessionaires. Wala kaming pinalampas ni Sunrise na opportunity. Tingnan mo to, sa vegan daw.
daw, naghahanap sila ng concessionaires. Sabi ni Sunrise, malayo yan. Siya po ang nagfi-fisib sa location. Gawa ng makulit po ako. Para lang po tumigil ako kakulit sa kanya. Pumunta po kami, napauo ko po siya. Dumaan kami sa isang kamag-anak ni Sunrise doon. Saan kayo pupunta, kuya? Sabi nung kamag-anak ni Sunrise. Dito sa Sitio. Blessing in disguise, boss, na yung kamag-anak ni Sunrise at saka yung manager na naghahawak doon sa Sitio, boss, magkaklase. Nakilala na namin yung manager, pinunta kami doon. Sabi niya, kumuha ka na po ng pwesto. So far, wala pa pong nagle-lemonade dito. So si Sunrise nun, humingi po siya ng sign kay Lord. Meron pong business consultant yung food park na sumikat sila. Nag-viral po yung video nila sa Facebook. Dahil? Bini-video niya yung sumisigaw sa LRT na pasahero. Nakita sa video na may dumukot sa wallet nung sumisigaw. Pinapanood po namin yun a day before kaming pumunta. So napagkwentuhan po namin ni Sunrise doon. Sabi po nung business consultant, ako yan eh. So yun po, yung unang sign, yung pinsan niya at saka yung manager at saka yung consultant. Fast forward, wala kaming pang abono dun sa event po. Opening na po nila yon. So nag-open po kami dun. Bare lang po yung itsura ng pwesto. Wala pong ilaw. Pero boss, ang benta namin sa isang araw, boss, 35,000. Paano nangyari yun? Kami po ang pinilahan. Kami po ang kauna-unahang lemonade sa vegan. Sabi nga po ni Governor, tignan mo yung pwesto na yan. Walang ilaw. Walang kuryente. Wala lahat. Grabe naman po yung pila. If I would assess it, ipinahintulot na ganun yung mangyari. Kasi kung maganda store nyo, malamang hindi kayo pinuntahan. Because yun yung pagpapakita sa inyo ng Diyos. Opo, tama po yun. Tapos, may mga pumupunta na po from Lawag, nag-i-inquire na po sila ng franchise. Nung nag-inquire kami sa isang malaking mall sa Ilocos, tumawag po sila sa amin, ang sabi nila, "Ma'am, whoever signs the contract first will be the one to get the store." So kinabukasan, dali-dali po kami pumunta ng Ilocos Norte. From Manila to Ilocos Norte, abulin lang po namin yung mag-sign ng contract. Ang bait pa din po ni Lord, boss, kasi hindi niya po na-i-process yung franchise. So kami po yung nag-sign, break ulit po sa amin. Do you think, kahit sa sobrang dami mong maling ginawa sa buhay mo, bakit ka pinagpapala? Kasi po, sa asawa ko, wala nang ibang rason. Totoo yan eh. Basta't magkasama kayo, kapit-bisig kayo, ano man ang unos na pagdaanan ninyo, wala makakahadlang sa inyo. Of course, with the guidance ng Panginoon. Ikaw kasi ang intention mo nun, nagbagong buhay na ako. And maybe that's the reason why yung swerte ibinigay sa'yo. Dahil marunong kang humingi ng tawad at marunong kang magbagong buhay. So what can you say about those people na hindi pa nagbabagong buhay? Especially sa mga tatay, kalalakihan na nakikinig at nanonood ng video na to. Hanggang kaya pang isalba nyo na. Hindi po yan yung champion sa atin mga lalaki. Ang champion para sa atin, yung uuwi ka sa pamilya mo na buo at masaya, na may pera syempre. Ilang branches na ngayon ng Lemon Hub? Nung pandemic, nasa 7 na kami. Kaya lang nung nagka-pandemic, nabawasan kami ng Isa. sa vegan. Nung napatawad kayo ng Panginoon, nagbalik loob kayo, nakadiscover kayo ng negosyo, bumalik ba lahat ng mga bagay na wala sa inyo? It take years. Kasi natuto na ako sa pagkakamali ko nun. May control na kami sa pera. Instead na ibili ng ganito, ganyan, ininvest namin ulit. Ang naibigay sa inyo ng negosyo yung Lemon Hub is maraming negosyo rin. Maraming negosyo at ang daming- maayos na pamumuhay. Bumalik na yung dati yung kinikita. Sobra-sobra Lubos-lubos pa po. So if you have this open letter sa Panginoong Diyos, ikaw muna, ano ang sasabihin mo sa Kanya? Sunrise. Tatanungin ko siya, ano po bang nagawa kong mabuti at binigay pa rin niya yung mga blessing na yun. Sa totoo lang, hindi ko deserve yun eh. Lord, thank you. Kasi napakalaki ng kasalanan ko bilang tao, bilang Tatay. tatay, bilang asawa, bilang anak. Pero hindi ko lubos maisip, ano kaya nakita ni Lord sa akin? Bakit biniyayaan pa rin kami ng ganito? Ang malupit pa po, sobra-sobra pa sa dati. Kaya prinamis namin sa amin mag-asawa na whatever the blessing, the opportunity that comes, isi-share namin. Right. I'm very happy po. Ginamit kami ni Lord na ma-share yung blessing niya. Kami po yung instrument. Thank you so much. It was a very powerful message coming from you, Sunrise, because maraming negosyante ngayon wala ng values. All they are thinking of as of this moment is more of the transaction. We always forget that in our journey sa buhay natin, lahat to nirerenta lang natin. Totoo po yan, boss. What can you say about yung asawa mo from a very dark past? Hindi ka binitawan ng Diyos. Very thankful po ako sa Panginoon. Ginawa niya akong strong. Binigyan niya ako ng faith para magtiwala po sa Kanya. Lagi po yan. Hindi niya ako binigo sa mga pinagdadasal ko po sa Kanya. May times po na hindi mo maiiwasang magtampo, mapagod, pero lagi kanyang susuyuin. Ipapakita niya sa iyo na balik ka na anak. Masaya po ako na hindi niya po ako iniiwan.
At saka lagi niya pong pinaparamdam na nandyan siya lagi para sa akin. Kasi mabuti kang asawa. At saka kung pure yung intention mo, malinis po yung puso mo, hindi ka nagtatanim ng sama ng loob sa ibang tao kahit niloloko ka nila. Ang nasasabi mo lang, sige, mag-move on. Lilipas din yan. Pagpapalain ka. You are financially stable. Opo, Itong negosyo nyo na to, God-given gift. Opo. definitely po. Ano ang opportunity sa Lemon Hub? Una po sa mga tao, nakakapagbigay po kami ng social responsibility sa mga tao namin. Right. Nasi-share po namin yung blessings namin sa kanila. Right. Nakakapag-hire po kami pag may mga other branches po, other businesses na open. Okay. Are you guys open for franchise? Yes po. Paano magpa-franchise? Yung franchise po namin, mag-i-inquire po sila sa amin kung magkano Sa Lemon po. Hub Facebook page. Opo. Pagka nag-inquire po sila, tatanungin po namin kung saan po nila ilalagay. Kasi napaka-importante po ng feasibility or yung location. Isa po yan sa magbibigay ng success sa isang negosyo. Ilang taon na si Lemon Hub? 7 years po. Ngayon, you have 7 branches sa Northern Luzon. Northern. Specifically saan? Pangasinan, SM Tarlac, Pan. SM Dagupan, Robinson's Place La Union, Robinson's Place Ilocos Norte, Robinson's Place San Nicolas, and Pure Gold Lawag. Okay. Ready na kayo for nationwide franchise? Opo. Opo. Kindly invite them. Iniimbitahan po namin kayo na mag-franchise po sa amin. Itong pag-franchise po sa amin, hindi po ito yung business na magbibigay sa inyo ng sasakyan, magbibigay ng magandang bahay. Oo. Pero ito po yung stepping stone para sa mga pangarap nyo. Ginagaranti ko po na kami po mismo ni Mrs. ang aasikaso sa negosyo ninyo. We are offering not only a franchise but a partnership. Makakasigurado kayo na mas malaki yung security ninyo. Ang aim po nun is ma-protect si Lemon Hub at saka yung hard-earned money nila na i-invest nila sa amin. In-invite ko po kayo to try any franchise po or maging part po ng co-ownership po ng Lemon Hub. Rest assured po na ang franchise na ito may puso. Bread and butter po namin. So makakaasa po kayo na tuloy-tuloy po ang innovation natin. Pagtatrabahuhan po talaga natin kung magtitiwala po kayo sa amin. Yes. So, thank you so much for this experience na sana natuto tayo. Maraming salamat mga boss sa patuloy na pagsuporta at panonood ng RDR Talks. At syempre, do not forget to click that notification bell para lagi kayong updated sa mga future RDR Talks video natin. And of course, do not forget to follow and like us and subscribe to all our social media account, Facebook, TikTok, Instagram, at sa lahat na kung nasaan si Boss RDR, suportahan nyo po. Marami tayong aral na natutunan ngayon mga boss. Panibagong episode na naman and see you sa next episode. Maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you so much. Susunod, Hindi na ako magtatrabaho ulit. Nag-aral ka ng napakahabang panahon. Tapos ang aabutin mo lang pala gutom. Yes. Hanggang saan aabot ang 500 pesos na minimum Tuwing wage mo? naalis ako ng bahay, mag-iiwan ako ng pera sa asawa ko. 20 pesos lang. Paghapon na nila yun. Doon mo nasabi sa sarili mo na gusto ko yumaman. Yes, boss. Maraming mga tao ang dumating na sa kanila yung break nila sa buhay dahil tamad, irresponsable, hanggang ngayon, hirap sila sa buhay. Nagkaroon ng ginhawa ng konti yung buhay mo dahil sa diskarte. Hindi ako nahiya, boss, kasi may pamilya akong kailangan buhayin eh. Kung ang goal mo talaga is buhayin yung pamilya mo, mabigyan sila ng magandang kinabukasan, wag na wag ka susuko. Kumapit ka lang sa Diyos. Wag mo siyang questionin kung ano yung plano niya sa'yo. Kesa magreklamo ka, trabahuhin mo yung pangarap mo. Sabi nga, take the leap of faith, di ba, boss? Tinayaan ko na yung pangarap ko. Talagang no turning back. Hindi na ako magtatrabaho ulit. Dahil na-trauma ka sa gutom. Ang dasal ko lang lagi sa kanya, Lord, wag mo lang kaming pababayaan. Nag-sales kami ng mga 2 million per month. Ganon? Yes. Abangan